Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Pakibati po mga katabi nating good morning. Good morning. And we are now on the 24th Sunday in Ordinary Time and today po is September 15. Kung mapapansin ho ninyo sa ating harapan, meron tayong relic dahil kung naalala ho ninyo, nabanggit namin minsan pa that starting this month of September, we will celebrate and remember our devotion to Our Lady of Assumption. Simula ngayong buwan, muli tayong magkakaroon ng tuwing ika-15 araw ng buwan na araw ng debosyon sa mahal na Birhen ng Asunsyon. Mas palalalimin po natin, patatagin natin, patibayin natin ang pagmamahal natin sa mahal na Birhen ng Asunsyon. Kaya kapag po tumapat ng Monday to Saturday, ang 15, ang ating pong devotion mass ay sa gabi. Pero bago ang misa ng alas 6, magkakaroon tayo ng rosaryo at pagdarasal ng panalangin sa mahal na Birhen ng Asunsyon. At kapag linggo tumapat, kagaya ngayon, sa ika-8 umaga tayo magmimisa ng debosyon o paggunita sa ating debosyon. Dahil pag linggo is Ordinary Time, Sunday liturgy po tayo, but remember our devotion to Our Lady of Assumption. Kung di ako nagkakamali, ito po ay relic ng belo ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya nagpapasalamat tayo ulit sa ating mga kapatid na namuno sa ating devotion mass o prayer bago ang ating misa. Kaya sana ho, sa mga susunod na buwan pa, makiisa tayo sa ating araw ng debosyon sa mahal na Birhen ng Asunsyon. Magpatulong tayo kay Mama Mary na kumapit tayo ng mahigpit sa Diyos. Sa Diyos na nangakong hindi niya tayo pababayaan. Siguro, lagi niyo naririnig yan, malagi may nagsasabi sa iyo niyan, huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ni Lord. Pero minsan ang tanong mo, bakit ilang taon na ako may sakit? Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ni Lord. Ba't hindi pa rin ko mag-graduate, nag-aasawa, nagkakaanak yung anak ko? Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ni Lord. Alam mo, konting-konti na lang ang paniniwala ko diyan. Kaya kapag konting-konti na lang, lalo tayong lumapit sa mahal na Birhen ng Asunsyon. Bakit po? Kumapit tayo sa Kanya para tulungan niya tayong kumapit din sa Diyos na nangakong hindi niya tayo pababayaan kapag sumunod tayo sa Kanya. Kapag pinili natin siya. Ano ang pangako ni Maria? May langit na kapalit. Kagaya natin si Maria, marami rin siyang tanong. Simula pa lamang nang ibigay ng Diyos ang plano para sa Kanya na maging nanay ng Diyos. Hindi na siya mapakali. Ano bang mangyayari sa akin? At nung nalayo sa kanyang anak, nababalitaan na lang siguro niya yung mga hindi magandang ginagawa sa kanyang anak. Siguro ang sabi ni Maria, ano bang ginagawa mo sa akin? Pinahihirapan mo ako. Pero kumapit ng mahigpit si Maria. May langit na kapalit. Kaya huwag kang nangunguna rin. Huwag kang gumagawa ng sarili mong gantimpala. May pagpapala sa pagtalima. Kaya ano po ang sabi ni Isaías sa unang pagbasa natin? Ano ang ginawa ni Isaías? Hindi niya ipinagpalit sa mga taong nanakit sa kanya. Sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Ang mas maganda at mabuting ibibigay ng Diyos para sa kanya. Alam niyo, pag nilaya natin yon, bago ka gumante, bago mo patulan yung mali at masamang ginagawa ng iba, isipin mo, pag ginawa mo yan, wala kang pinagkaiba sa Kanya. Baka maging mas masahol ka pa sa kanila, ay sayang naman yung inihandang mas mabuting bagay ng Diyos para sa iyo. Paano pag napahama ka? Pag nasira ka? Paano pa yung magandang inihahanda ng Diyos para sa iyo? Kaya nga, bakit ito ginawa ni Isaías?
dahil buo pa rin sa puso at isipan niya na may Diyos na magtatanggol para sa kanya, na may Diyos na kikilos para sa kanya. Kaya mo pa rin bang sabihin, bahala na ang Diyos sa iyo? Bahala na ang Diyos sa kanila. Kaya mo bang sabihin yon? Kaya mo pa rin bang gawin yon? Na ipagpasa Diyos mo na lang, katulad ni Isaías, ang mga taong nang walang iya sa iyo, ang mga taong gumawa ng mali at masama sa iyo, huwag kang papatol. Laging may Diyos na hahatol. Amen? Ito rin ang paliwanag ni Santiago sa ikalawang pagbasa para sa atin. Ito ang ipinaliwanag ni Santiago sa mga tao. Sabi niya, kung tunay kang naniniwala, kung tunay kang sumusunod, kung tunay kang naglilingkod sa Diyos, hindi mo hahayaang mawalan ng mabuting gawa ang iyong pananampalataya. Huwag mong hahayaang mawalan ng tamang ginagawa ang iyong pananampalataya. Huwag mong daanin sa marami ka nang nabasa, marami ka nang narinig. Huwag mong daanin sa mahaba at matagal ka nang nagsisimba at naglilingkod. Huwag mong daanin dyan ang uri ng pagiging Kristiyano mo. Alam nyo, kahapon umaten ako ng misa ng 35th anniversary ng Federation of Transparochial Charismatic Communities. Nung ako po'y sumakay na, ako'y nag-commute, sumakay ako dito sa tapat ng simbahan natin. Alam nyo, pagsakay ko pa lang, nagsalita kagad yung driver. Nagsiserve ka sa simbahan. Sabi ko, nako, mukha yata may diskusyong mangyayari ito. So sabi ko naman, opo kuya. Tapos andar na kami. Hindi pa lumalayo. May kadugtong na, may follow-up question. Gusto ko pa namang umidlip sana o kaya mag-text sana. Sabi niya, pwede magtanong pa, ano po yun? Yung mga nagsiserve ba, may sweldo yun. Ako, ay hindi. Volunteers ang tawag sa kanila. Volunteer. Ito na yung pinakamahirap na tanong. Yung pari ba, meron ding sweldo? Nako, Diyos ko naman. Sabi ko, alam mo, binibigyan din kami para sa panggastos namin at pambigay sa mga humihingi sa amin. Sabi ko, kailan ba matatapos itong tanungan na ito? Malapit lang yung aking pupuntahan. Tapos sabi niya, huling tanong na po. O ano yun? Sabi niya, anong ginagawa mo sa simbahan? Pari ako. Naku, parang lalo siyang ginanahang magtanong. Sabi ko, bakit? Bakit kaya may mga tao naniniwala parang hindi na naniniwala sa Diyos? Yung nawawala na ng pag-asa? Yung parang pinanghihinaan na ng loob habang nagdadrive siya, makatingin naman sa daan. Ako, konting sasabihin ko lang sana, magdasal ka lang. Nakita ko umiiyak na. Siya pala yung tinutukoy niya. Kaya nagkaroon kami ng counseling on the road. Awa ng Diyos. Minsan, Diyos ang gagawa ng paraan kapag tinatamad ka ng gumawa ng maganda. Diyos ang gagawa ng paraan kapag nagkukulang ka na sa gawa. Hindi pwedeng laging pray lang. Well, siguro hindi ko alam kung ako'y masyadong na-carry the way sa Kanya. Dinagdagan ko naman yung aking bayad sa Kanya. Mga kapatid, kung paano tinanggap ni Pedro ang pagkakamali niya, pinagsabihan siya ni Kristo sa Ebanghelyo, "Get behind me, Satan." Sa Tagalog, mas maganda, lumayas ka sa harap ko, demonyo ka. Minsan may mga ganun tayong pagkakataon. Nagiging panira tayo sa mabuting plano at gusto ng Diyos para sa iba. At kung paano tinanggap ni Pedro ang pagkakamali niya,
Nung itama at pagsabihan siya ni Jesus, mga kapatid, huwag ka rin basta-basta magagalit. Huwag kang bastang umaayaw. Kapag kinakailangan mo nang harapin ang mga bagay na dapat mo nang ayusin, na dapat mo nang itama sa sarili mo, pananampalataya rin ang tawag diyan. Ang pagtitiwala sa mga pwedeng mas tama, mas magandang bagay na pwedeng mangyari sa iyo kapag sumunod ka. May biyaya sa pagtalima. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, sa tulong, sa gabay ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Asunsyon, bantayan mong mabuti ang pananampalataya mo. Pray for your faith. Araw-araw, hilingin mo sa Diyos na dagdagan niya, patibayin niya ang pagtitiwala mo sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. At muli, huwag nating kalilimutan, huwag mong pababayaan na mawalanan ng mabuting ginagawa sa kapwa ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi lang pinag-aaralan, hindi lang pinagtatalunan. Ang pananampalataya, isinasabuhay, ginagampanan. Amen.